Sa isang maliit at tahimik na baryo sa gilid ng kabundukan, nakatira ang isang babaeng nagngangalang Aling Rosa. Kilala siya ng mga tao bilang masipag, mabait at mapagkumbaba. Ngunit higit sa lahat, kilala siya bilang pinakamahusay na labandera sa kanilang baryo. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nagigising na si Aling Rosa sa liwanag ng gasera at malamig na simoy ng umaga. Inaayos niya ang mga labahin ng mga kapitbahay na nagtiwala sa kanya. Hindi man kalakihan ang kinikita niya, sapat naman ito upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Matagal nang nawala ang kanyang asawa dahil sa isang malubhang karamdaman, at mula noon ay mag-isa na lamang siyang namumuhay sa maliit na kubo sa dulo ng baryo. Ang kanyang araw ay halos pare-pareho. Gigising ng maaga, maghahanda ng labahin, maglalakad papunta sa ilog, maglalaba hanggang tanghali. Ang ilog na iyon ay matagal ng bahagi ng kanyang buhay. Malinaw ang tubig nito at napapalibutan ng matataas na puno ng balete at kawayan. Sa umaga, maririnig ang huni ng mga ibon at ang marahang agos ng tubig na tila umaawit ng isang lumang awitin ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng katahimikan nito, may isang bagay na matagal nang sinasabi ng matatanda sa baryo. Ayon sa kanila, ang ilog na iyon ay hindi lamang tirahan ng mga isda at alimango. May mga nilalang din daw doon na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Mga nilalang na matagal nang nabubuhay sa pagitan ng mundo ng tao at ng mahiwaga. Hindi pinapansin ni Aling Rosa ang mga kwentong iyon. Para sa kanya, mga lumang alamat lamang iyon na pampalipas oras ng matatanda. Isang umaga, tulad ng dati, nagpunta siya sa ilog dala ang malaking batya ng maruruming damit. Maliwanag ang langit ngunit malamig ang tubig ng ilog. Lumuhod siya sa isang malaking bato na matagal na niyang ginagamit sa paglalaba. Isa-isa niyang ibinabad ang mga damit. Hinampas sa bato. Binanlawan sa malinaw na tubig. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang tila may kumikislap sa ilalim ng tubig sa may gilid ng bato. Noong una, inakala niyang sinag lamang iyon ng araw na tumatama sa tubig. Ngunit nang muli niyang tingnan, nandoon pa rin ang kakaibang liwanag. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Dahan-dahan siyang yumuko at inilubog ang kamay sa malamig na tubig. Kinapa niya ang ilalim ng bato hanggang may mahawakan siyang maliit na bagay. Isang singsing. Nang iahon niya ito mula sa tubig, napanganga siya. Hindi ito karaniwang singsing. Ang singsing ay gawa sa tila lumang ginto, ngunit may kakaibang kinang na hindi niya maipaliwanag. Sa gitna nito ay may maliit na batong kulay berde na kumikislap kahit hindi tinatamaan ng araw. Pinunasan niya ito gamit ang laylayan ng kanyang damit. Ang ganda naman nito, bulong niya sa sarili.
Napatingin siya sa paligid. Walang tao sa ilog maliban sa kanya. Tahimik ang paligid at ang tanging maririnig ay ang agos ng tubig at ang huni ng mga ibon. Siguro may nakahulog nito, naisip niya. Ngunit matagal na siyang naglalaba sa ilog na iyon. Kung may nawala ng singsing, malamang ay may naghahanap na sana. Muli niyang tiningnan ang singsing. Habang hawak niya ito, napansin niyang tila umiinit ng bahagya ang metal sa kanyang palad. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na isuot ang singsing. Dahan-dahan niya itong ipinasok sa kanyang daliri. Eksaktong-eksakto ang sukat. Parang ginawa talaga para sa kanya. Sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid ng ilog. Ang tubig na kanina ay payapang dumadaloy, ay tila sandaling kumulo. Napalingon si Aling Rosa sa paligid. May narinig siyang parang mahinang bulong. Napakunot ang kanyang noo. "May tao ba dyan?" tanong niya. Walang sumagot. Ngunit nang muli siyang tumingin sa kabilang bahagi ng ilog, may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balete sa kabilang pampang, may nakita siyang maliliit na anino na gumagalaw, parang mga bata. Ngunit hindi sila karaniwang bata. Napapikit si Aling Rosa at mabilis na kinusot ang kanyang mga mata. "Baka napagod lang ako," bulong niya. Ngunit nang muli siyang tumingin, naroon pa rin sila. 3 maliliit na nilalang na may suot na tila dahon at may maliliit na mata na kumikislap. Nakatitig sila sa kanya. Unti-unting lumamig ang kanyang pakiramdam. Hindi siya makagalaw. Isa sa mga nilalang ang lumapit sa gilid ng ilog. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, malinaw niyang nakita ang isang nilalang na matagal nang itinuturing ng mga tao na alamat lamang. Isang duwende. Ngumiti ito sa kanya at sa tinig na mahina ngunit malinaw, nagsalita ito. "Sa wakas, may taong nakakita rin sa amin." Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Unti-unting pumasok sa kanyang isip ang isang nakakatakot na posibilidad. Ang singsing na kanyang napulot ay hindi isang ordinaryong alahas. Ito ay isang mahiwagang singsing. At sa pagsuot niya nito, nagbukas ang kanyang mga mata sa isang mundo na matagal nang nakatago sa paningin ng tao. Hindi pa niya alam na ang simpleng paglalaba sa ilog noong umagang iyon ang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. At hindi lamang iyon, dahil sa araw na iyon, nagsimula ang isang lihim na ugnayan sa pagitan ng isang simpleng labandera at ng mga nilalang na matagal nang namumuhay sa anino ng mundo ng tao. Nanatili siyang nakaluhod sa malaking bato sa gilid ng ilog habang nakatingin sa maliit na nilalang na nakatayo sa kabilang pampang. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig at ang malamig na tubig ng ilog ay patuloy na dumadaloy
sa kanyang mga paa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo o manatili. Sa buong buhay niya, nakarinig na siya ng maraming kwento tungkol sa mga duwende. May mga nagsasabing mababait ang mga ito, ngunit mayroon ding nagsasabing mapaghiganti sila kapag nainsulto o nagalit. Ngunit ang isa lamang ang tiyak niya. Hindi sila dapat makita ng tao. Ngunit ngayon, malinaw na malinaw sa kanyang paningin ang tatlong maliliit na nilalang na nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Ang isa sa kanila ang naunang lumapit. Mas maliit ito kaysa sa dalawa pa nitong kasama. Ngunit tila ito ang pinakamatapang. Ang balat nito ay kulay lupa at ang mga mata nito ay kumikislap na parang maliliit na bituin. Muli itong ngumiti kay Aling Rosa. "Hindi ka namin inaasahang makakakita sa amin," sabi nito sa mahinahong tinig. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Pilit pinipigil ang kaba sa kanyang dibdib. "Paano kayo?" tanong niya sa nanginginig na boses. Nagkatinginan ang tatlong nilalang bago sila sabay-sabay na tumawa ng mahina. "Hindi mo ba kami kilala?" sabi ng isa pa na nakaupo sa ugat ng puno. "Mula pa sa panahon ng iyong mga ninuno ay narito na kami." Dahan-dahang tumayo ang unang duwende at lumapit pa sa gilid ng ilog. Hindi man ito tumawid, sapat na ang lapit upang makita ni Aling Rosa ang bawat detalye ng mukha nito. "Duwende kami," sabi nito. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Aling Rosa. Totoo pala ang mga kwento. Hindi lamang mga alamat ang mga nilalang na ito. Bigla niyang naalala ang singsing sa kanyang daliri. Napatingin siya rito. Ang berdeng bato sa gitna nito ay tila mas maliwanag na ngayon kaysa kanina. Napansin iyon ng duwende. "Ah," sabi nito habang bahagyang tumango. "Isinuot mo na pala." Napakunot ang noo ni Aling Rosa. "Alam ninyo ang tungkol dito?" tanong niya. Lumapit pa ang duwende sa gilid ng tubig at tumingin sa singsing. "Matagal na naming hinintay na may makakita muli ng singsing na yan." Nanahimik si Aling Rosa. Unti-unti niyang nararamdaman na tila may mas malalim pang lihim ang bagay na hawak niya. "Kanino ba talaga ito?" tanong niya. Saglit na nagkatinginan ang tatlong duwende. Pagkatapos ay muling nagsalita ang naunang lumapit. "Ang singsing na yan ay hindi pag-aari ng tao." Biglang humangin ng bahagya sa paligid. Ang mga dahon ng balete ay marahang kumaluskos. Iyan ay ginawa noon pa, patuloy ng duwende, para makita ang mundo na hindi kayang makita ng karaniwang mata. Napatingin si Aling Rosa sa paligid ng ilog. Kanina ay tila normal lamang ang lahat. Ngunit ngayon may napapansin siyang mga bagay na hindi niya nakita noon. Sa ibabaw ng tubig, may maliliit na kumikislap na liwanag na parang mga bituin na lumulutang. Sa gilid ng mga damo, may mga maliliit na nilalang na parang mga kulisap, ngunit may pakpak na tila gawa sa liwanag. At sa may ugat ng puno ng balete, may mga aninong gumagalaw na tila may sarili nilang buhay. Unti-unting napuno ng pagtataka ang kanyang mukha. Ibig sabihin, matagal na silang nandyan? Tanong niya. Tumango ang duwende.
Matagal na. Hindi lang kami ang nakatira sa mundong ito. May mga nilalang na mas matanda pa sa mga bundok. Napalunok si Aling Rosa. Sa sandaling yon, naramdaman niyang tila may malaking pintuan na biglang bumukas sa harap niya. Isang pintuan patungo sa isang mundong hindi niya kailanman naisip na umiiral. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang nagsalita ang isa pang duwende na kanina ay tahimik lamang. Hindi ka namin tinawag para lamang makita kami. Napalingon si Aling Rosa sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit ito sa tabi ng naunang duwende. Tulad ng sabi namin, sagot nito. Matagal na naming hinihintay na may makakita muli ng singsing. Dahil ang taong magsusuot niyan. Sandaling tumigil ang duwende. Ay magkakaroon ng papel sa balanse ng aming mundo. Hindi agad naunawaan ni Aling Rosa ang sinabi nito. Ako? Tanong niya. Isa lang akong labandera. Ngunit ngumiti ang unang duwende. Minsan, sabi nito, ang mga taong tila pinakasimple ang buhay ang siyang pinipili ng kapalaran. Napatingin muli si Aling Rosa sa singsing sa kanyang daliri. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay tila may banayad na init na nagmumula rito. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang may nagsisimulang magbago. Hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Hindi na siya basta-basta makakabalik sa dating araw-araw na paglalaba lamang sa ilog. Dahil sa sandaling iyon, alam na niya ang isang lihim na matagal nang nakatago sa mundo. At ang lihim na iyon ay nagsisimula pa lamang magbukas sa kanya. Sa ilalim ng lilim ng matandang balete, tahimik na nagkatinginan ang tatlong duwende. Alam nila ang isang bagay na hindi pa alam ni Aling Rosa. Ang singsing na kanyang napulot sa ilalim ng tubig ay hindi basta-bastang mahiwagang bagay. Ito ay isang sinaunang tanda, isang tanda na matagal nang nawawala. At ngayon na muli itong nasuot ng isang tao, may mga nilalang na magsisimulang magising sa iba't ibang sulok ng kagubatan. Mga nilalang na maaaring maging kaibigan, ngunit mayroon ding maaaring maging kaaway. At sa darating na mga araw, kakailanganin ni Aling Rosa na harapin ang mundong hindi kailanman nakita ng karaniwang tao. Isang mundong puno ng hiwaga, panganib at mga lihim na matagal nang nakatago sa dilim ng kasaysayan. At ang lahat ng iyon, matagal na nanatiling tahimik si Aling Rosa matapos marinig ang mga sinabi ng mga duwende. Ang malamig na hangin mula sa ilog ay marahang dumadampi sa kanyang mukha. Ngunit hindi iyon sapat upang alisin ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang kamay sa tubig at tumayo mula sa batong kanyang kinauupuan. Ang mga damit na kanina pa niya nilalabhan ay tila nakalimutan na niya. Ang kanyang isip ay abala sa isang tanong. Ano ba talaga ang nangyayari? Muli niyang tiningnan ang singsing sa kanyang daliri. Hindi ito pangkaraniwan. Ang berdeng bato sa gitna nito ay tila may sariling liwanag at kahit hindi niya ito ginagalaw, pakiramdam niya ay may banayad na init na nagmumula rito. Kung hindi ito para sa tao,
sabi niya habang nakatingin sa mga duwende. Bakit napunta ito sa ilog? Nagkatinginan ang tatlong duwende. Parang may pinag-uusapan silang hindi marinig ng tainga ng tao. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita ang unang duwende. Matagal na ang kwento ng singsing na yan, sabi nito. Mas matagal pa kaysa sa baryong tinitirhan mo ngayon. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Tahimik siyang nakinig. May panahon noon, patuloy ng duwende, na ang mundo ng tao at ang mundo ng mga nilalang ng kalikasan ay hindi magkahiwalay. Ang mga tao noon ay nakikita kami. Nakakausap kami. May mga gumagalang sa aming mga tahanan sa ilalim ng lupa, sa mga puno at sa mga ilog. Sandaling tumigil ang duwende bago nagpatuloy. Ngunit habang lumilipas ang mga panahon, nagbago ang mga tao. Unti-unti nilang nakalimutan ang aming mundo. Dumating ang panahon na hindi na kami nakikita. Napatingin si Aling Rosa sa paligid ng ilog. Ngayon ay mas malinaw na niyang napapansin ang mga bagay na kanina ay hindi niya nakikita. May mga mumunting liwanag na lumilipad sa pagitan ng mga dahon. May maliliit na aninong gumagalaw sa mga ugat ng puno. May mga presensyang tila matagal nang nandoon, ngunit ngayon lamang niya napapansin. Ang singsing na yan, sabi ng duwende, ay isa sa mga bagay na ginawa noon upang magdugtong muli sa dalawang mundo. Nanahimik si Aling Rosa. Hindi namin alam kung sino ang huling may hawak niyan. Dagdag ng isa pang duwende. Matagal na itong nawala. Hanggang sa ngayon, dahan-dahang napabuntong hininga si Aling Rosa. Pero bakit ako? Tanong niya. Maraming tao sa baryo. Bakit ako ang nakakita nito? Muling ngumiti ang unang duwende. Minsan, ang mga bagay na pinipili ng kapalaran ay hindi pinipili dahil sa lakas o yaman. Tinitingnan nito ang puso. Napayuko si Aling Rosa. Hindi niya alam kung paano tutugon sa mga salitang iyon. Sa buong buhay niya, wala siyang ginawa kundi magtrabaho ng tahimik. Hindi siya bayani. Hindi siya mayaman. Isa lamang siyang babaeng labandera na sinusubukang mabuhay ng marangal. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagbago ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsimulang kumaluskos ng mas malakas. Napalingon ang tatlong duwende sa likuran ng kagubatan. Biglang naging seryoso ang kanilang mga mukha. May paparating, sabi ng isa sa kanila. Naramdaman din iyon ni Aling Rosa. May kakaibang lamig na kumalat sa hangin. Hindi ito tulad ng karaniwang simoy ng hangin sa ilog. Ito ay mabigat at may dalang kakaibang kaba. Mula sa mas madilim na bahagi ng kagubatan, sa likod ng puno ng balete, may lumitaw na isang anino. Unti-unti itong gumalaw palabas ng mga puno. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Hindi ito duwende. Mas matangkad ito. Mas mabigat ang presensya nito. Ang balat nito ay tila kulay abo at ang mga mata nito ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Isang nilalang na hindi pa niya kailanman nakita. Napatayo ang tatlong duwende. Hindi dapat siya narito,
Bulong ng isa sa kanila. Unti-unting lumapit ang nilalang sa gilid ng kagubatan. Hindi ito tumatawid sa ilog, ngunit malinaw na nakatingin ito kay Aling Rosa sa singsing sa kanyang daliri. Akala namin ay tuluyan nang nawala ang singsing, sabi ng nilalang sa mababang tinig. Napaatras si Aling Rosa ng isang hakbang. Ngunit mukhang may nakahanap na pala nito. Muling umihip ang malamig na hangin. Ang tubig ng ilog ay tila sandaling kumilos na parang may kakaibang puwersa. Hindi na nakangiti ang mga duwende ngayon. Sa kanilang mga mukha ay makikita ang malinaw na pag-aalala. "Umalis ka dito," sabi ng unang duwende sa nilalang. Ngunit ngumiti lamang ito ng bahagya. Isang ngiting hindi nakapagpapagaan ng pakiramdam. "Hindi pa," sagot nito. "Matagal naming hinintay ang araw na ito." Muling napatingin ito kay Aling Rosa at sa singsing. Dahil ang taong magsusuot ng singsing na iyan, unti-unti itong lumapit pa sa gilid ng kagubatan, ay hindi lamang makakakita ng aming mundo. Saglit itong tumigil at saka nagsalita sa mas mababang tinig. Siya rin ang maaaring magbago sa kapalaran ng lahat ng nilalang na narito. Nanlalamig ang mga kamay ni Aling Rosa. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang mundong kanyang nakilala buong buhay niya ay unti-unting nababasag sa likod ng katahimikan ng ilog at kagubatan. May mas malalim na mundo, isang mundong puno ng lihim, kapangyarihan at panganib. At ngayon, bahagi na siya nito. Ang hangin sa paligid ng ilog ay tila biglang bumigat. Nakatayo si Aling Rosa sa tabi ng batong kanyang pinaglalabahan, habang nakatitig sa kakaibang nilalang na lumitaw mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niyang kaba, ngunit alam niyang ang presensya ng nilalang na iyon ay hindi pangkaraniwan. Ang tatlong duwende na kanina ay tila payapa lamang, ay ngayon ay nakatayo ng tuwid, tila handang ipagtanggol ang kanilang lugar. "Hindi ka dapat narito," sabi muli ng unang duwende. Ang nilalang ay bahagyang ngumiti. Hindi itong ngumiting may kabaitan, kundi isang ngiting tila may itinatagong lihim. "Hindi ba kayo nagtataka?" sagot nito sa mababang tinig, "kung bakit biglang lumitaw muli ang singsing?" Napatingin ang mga duwende sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Napansin iyon ni Aling Rosa. "Bakit?" tanong niya habang pilit pinatatag ang kanyang boses. "Ano bang meron sa singsing na ito?" Ngunit bago pa sumagot ang mga duwende, muling nagsalita ang kakaibang nilalang. "Dahil matagal na naming hinahanap ang bagay na iyan." Unti-unting lumapit ito sa gilid ng ilog, ngunit tila may hangganan na hindi nito kayang lampasan. Napansin iyon ng mga duwende. Ang ilog ay tila nagsisilbing hadlang. "Hindi mo makukuha ang singsing," mariing sabi ng isang duwende. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng nilalang. "Hindi pa," sagot nito. "Ngunit darating din ang oras." Unti-unting napaatras si Aling Rosa. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin.
Ang singsing sa kanyang daliri ay tila mas umiinit habang naroroon ang nilalang. Para bang may sariling buhay ang bagay na iyon. Maya-maya ay biglang nagsalita ang isa sa mga duwende na kanina pa tahimik. Ito ang pinakamatanda sa kanilang tatlo. Mas kulubot ang mukha nito at mas mabagal ang galaw. Ngunit may kakaibang lalim ang kanyang mga mata. Lumapit ito ng kaunti kay Aling Rosa. "Makinig ka," sabi nito sa mahina, ngunit matatag na tinig. "Ang singsing na yan ay hindi lamang nagbibigay ng kakayahang makita ang aming mundo. May mas malalim pa itong kapangyarihan." Napatingin si Aling Rosa sa kanya. "Ano pong kapangyarihan?" Sandaling tumahimik ang matandang duwende bago sumagot. "Iyan ay isang susi." "Isang susi?" Ulit ni Aling Rosa. Tumango ang duwende. "May isang lugar sa loob ng kagubatan na matagal nang nakatago. Isang sinaunang lugar kung saan nagtatagpo ang kapangyarihan ng aming mundo at ng mundo ng tao." Habang nagsasalita ang matandang duwende, napansin ni Aling Rosa na tahimik lamang na nakikinig ang kakaibang nilalang mula sa kagubatan. Parang alam na nito ang sinasabi ng duwende. Ilang daang taon na ang nakalipas. Patuloy ng matandang duwende, isinara ang lugar na iyon upang mapanatili ang balanse ng dalawang mundo. Ang tanging makakapagbukas muli nito, saglit itong tumingin sa singsing, ay ang taong magsusuot ng singsing na iyan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. "Ibig ninyong sabihin, ako?" Hindi agad sumagot ang duwende. Ngunit ang katahimikan nito ang siyang nagsilbing sagot. Sa likuran ng kagubatan, muling nagsalita ang kakaibang nilalang. Tama siya. Napalingon silang lahat sa kanya. Matagal na naming hinintay ang araw na may makahanap muli ng singsing. Dahil kapag nabuksan ang sinaunang lugar na iyon, unti-unti itong ngumiti. Magbabago ang kapalaran ng buong kagubatan. Ngunit bago pa ito makapagsalita muli, biglang sumigaw ang matandang duwende. "Huwag mo siyang pakinggan!" Napatingin si Aling Rosa sa kanya. "Hindi lahat ng naghahanap sa lugar na iyon ay may mabuting layunin," sabi ng duwende. May mga nilalang na gustong gamitin ang kapangyarihan nito. Biglang naging seryoso ang mukha ni Aling Rosa. "Anong klaseng kapangyarihan?" tanong niya. Ngunit ang sagot ng matandang duwende ay hindi agad dumating. Sa halip, tahimik itong tumingin sa malalim na bahagi ng kagubatan. Para bang may mga alaala itong matagal nang itinatago. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito. "Kapag nabuksan ang lugar na iyon, maaaring bumalik ang mga nilalang na matagal nang nawala." Napatingin si Aling Rosa sa kagubatan. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng kakaibang lamig sa kanyang katawan. Mga nilalang na hindi dapat nagising muli. Unti-unting nagdilim ang langit habang lumilipas ang mga sandali. At sa ilalim ng matandang puno ng balete, nagsisimula pa lamang maunawaan ni Aling Rosa na ang singsing na kanyang napulot ay hindi lamang isang mahiwagang bagay. Ito ay isang pananagutan. Isang pananagutan na maaaring magdala ng liwanag
sa dalawang mundo. Ngunit maaari ring magbukas ng pintuan sa isang kapangyarihang matagal ng itinago ng kagubatan. At sa mga susunod na araw, kakailanganin niyang magpasya kung ano ang gagawin niya sa kapangyarihang iyon. Dahil hindi lamang ang mga duwende ang nakamasid sa kanya ngayon. Sa iba't ibang bahagi ng kagubatan, may mga mata ng nagising at lahat sila ay naghihintay sa isang bagay. Ang singsing sa daliri ni Aling Rosa. Tahimik ang paligid matapos magsalita ang matandang duwende. Ang ilog na kanina ay tila mapayapa ay ngayon ay nagdadala ng kakaibang pakiramdam ng pangamba. Ang hangin ay marahang umiihip at ang mga dahon ng matandang puno ng balete ay patuloy na kumakaluskos na parang may binubulong ang kagubatan. Nakatayo si Aling Rosa, hawak ang kanyang palad kung saan nakasuot ang mahiwagang singsing. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Isang simpleng araw lamang, sana ng paglalaba ang kanyang inaasahan. Ngunit sa halip ay tila nabuksan ang isang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng mundo ng tao. Ang mga duwende ay tahimik na nakatingin sa kanya. Samantala, ang kakaibang nilalang sa gilid ng kagubatan ay hindi pa rin umaalis. Nakatayo lamang ito sa ilalim ng lilim ng mga puno, tila naghihintay. Maya-maya ay muling nagsalita ang matandang duwende. Kailangan mong umalis dito ngayon. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Bakit? Tanong niya. Dahil hindi naligtas ang ilog na ito para sa iyo. Sagot ng duwende. Napalingon si Aling Rosa sa kagubatan. Ang kakaibang nilalang ay nananatiling nakatayo sa parehong lugar. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay sapat upang magdala ng kaba sa sinumang makakaramdam nito. Hindi ka pa niya maaaring kunin, patuloy ng duwende. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi ka niya susubukang hanapin. Unti-unting nagiging malinaw kay Aling Rosa na ang pagsusuot niya ng singsing ay nagdala ng mga mata ng mga nilalang na hindi niya kailanman naisip na umiiral. Pero ano ang gagawin ko? Tanong niya. Lumapit ang matandang duwende. Makinig ka ng mabuti. Bahagya itong tumingin sa kagubatan bago muling tumingin kay Aling Rosa. Sa loob ng kagubatan na yan ay may isang lugar na tinatawag naming puso ng lumang gubat. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Iyon ang lugar na binabanggit ninyo kanina? Tumango ang duwende. Matagal nang sarado ang lugar na yon. Ngunit kapag lumitaw muli ang singsing, ibig sabihin ay may dahilan kung bakit ito bumalik. Tahimik na nakinig si Aling Rosa. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari kapag nabuksan muli ang lugar na yon, patuloy ng duwende. Ngunit alam namin na ikaw ang tanging maaaring makarating doon. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang dibdib. Hindi ako sanay sa ganitong bagay, sabi niya. Ako ay isang labandera lamang. Ngunit muling ngumiti ang matandang duwende. Ang kagubatan ay hindi pumipili ng tao dahil sa lakas.
Pinipili nito ang taong may puso na marunong makinig. Biglang napalingon ang isang duwende sa paligid. May gumagalaw sa kagubatan. Bulong nito. Mabilis na napatingin ang lahat sa madilim na bahagi ng mga puno. Hindi na lamang ang kakaibang nilalang ang naroroon. May iba pang presensya na unti-unting gumagalaw sa pagitan ng mga anino ng kagubatan. Hindi pa sila nakikita ng malinaw, ngunit ramdam ang kanilang presensya. Napansin niyon ng kakaibang nilalang sa kabilang bahagi ng ilog. Bahagya itong tumalikod at tumingin sa loob ng kagubatan. Tila may mga nilalang na hindi rin nito inaasahang lumitaw. Lumakas ang ihip ng hangin. Ang tubig ng ilog ay kumislap sa liwanag ng araw. "Umalis ka na," sabi ng matandang duwende kay Aling Rosa. "Bumalik ka muna sa iyong tahanan." Napatingin si Aling Rosa sa kanyang batya ng mga labahin. Ang mga damit ay halos hindi pa niya natatapos. Ngunit ngayon ay tila wala ng halaga ang mga iyon kumpara sa mga bagay na kanyang nalaman. "Paano ko kayo muling makikita?" tanong niya. Sumagot ang duwende. "Kapag dumilim na ang gabi at tahimik na ang baryo, bumalik ka sa ilog na ito. Doon namin ipapakita sa iyo ang unang hakbang patungo sa puso ng lumang gubat." Napatingin muli si Aling Rosa sa singsing sa kanyang daliri. Pakiramdam niya ay mas mabigat na ngayon ang responsibilidad na dala nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang batya. Isa-isa niyang inilagay ang mga damit. Bago siya tuluyang umalis, muli siyang tumingin sa tatlong duwende. Tahimik silang nakatingin sa kanya. At sa likuran nila, ang madilim na kagubatan ay tila mas lalong naging misteryoso. Nang magsimula siyang maglakad pa uwi sa baryo, hindi niya napansin ang isang bagay. Sa loob ng kagubatan, sa ilalim ng makapal na lilim ng mga puno, may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, marami sila. Ang ilan ay tahimik lamang. Ang iba naman ay tila naghihintay. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang kakaibang nilalang na unang lumitaw ay nananatiling nakatayo sa gilid ng kagubatan. Tahimik nitong pinagmamasdan ang pag-alis ni Aling Rosa. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. Dahil alam nito ang isang bagay na hindi pa alam ni Aling Rosa. Ang paglalakbay patungo sa puso ng lumang gubat ay hindi magiging madali. At sa oras na magsimula na ang paglalakbay na iyon, hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Maghapon na hindi mapakali si Aling Rosa. Pagkatapos niyang umuwi mula sa ilog, pilit niyang sinubukang ipagpatuloy ang kanyang karaniwang gawain sa maliit niyang kubo. Inayos niya ang mga natapos na labahin, nagsaing ng kanin at nagwalis sa harap ng kanyang bahay. Ngunit sa bawat sandali, bumabalik sa kanyang isip ang mga nangyari sa ilog, ang mga duwende. Ang kakaibang nilalang sa kagubatan, at higit sa lahat, ang mahiwagang singsing na ngayon ay nakasuot sa kanyang daliri. Paminsan-minsan ay napapatingin siya rito. Ang berdeng bato ay tila may sariling liwanag, kahit sa loob ng kanyang simpleng kubo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay tila may banayad na tibok
na nagmumula sa singsing, parang isang pusong marahang tumitibok. Habang papalapit ang gabi, lalo lamang tumitindi ang kanyang pag-iisip. Dapat ba siyang bumalik sa ilog? O mas mabuti bang kalimutan na lamang niya ang lahat ng nangyari? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na niya kayang baliwalain ang kanyang nakita. Sa wakas, dumilim ang langit. Isa-isa nang nagsindi ng ilaw ang mga bahay sa baryo. Naririnig sa malayo ang mga huling usapan ng mga kapitbahay bago sila pumasok sa kanilang mga tahanan upang magpahinga. Tahimik na kinuha ni Aling Rosa ang kanyang maliit na lampara. Sandali siyang tumigil sa pintuan ng kanyang kubo. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo sa ilog. Ang landas papunta roon ay pamilyar sa kanya. Ilang taon na niyang tinatahak ang daang iyon tuwing umaga. Ngunit sa gabing iyon, tila iba ang pakiramdam ng lugar. Ang mga puno ay mas madilim. Ang hangin ay mas malamig. At ang katahimikan ng kagubatan ay tila may dalang misteryo. Habang papalapit siya sa ilog, napansin niyang tila mas maliwanag ang paligid kaysa sa inaasahan niya. Hindi iyon galing sa buwan. Sa halip, may maliliit na liwanag na lumilipad sa hangin. Parang mga bituin na naglalakbay sa pagitan ng mga puno. Huminto si Aling Rosa. Dahan-dahan niyang napagtanto na ang mga liwanag na iyon ay hindi ordinaryong mga alitaptap. Ang ilan sa kanila ay may hugis na parang maliliit na nilalang na may pakpak. Tahimik silang lumilipad sa paligid ng kagubatan. Ngunit nang mapansin nila si Aling Rosa, tila saglit silang huminto sa hangin. Parang tinitingnan siya. Biglang uminit ang singsing sa kanyang daliri. Kasabay nito ay marahang nagliwanag ang berdeng bato. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga anino sa pagitan ng mga puno ay naging mas malinaw. Ang mga ugat ng mga puno ay tila gumagalaw ng bahagya. At sa ilalim ng matandang puno ng balete, sa gilid ng ilog, may 3 pamilyar na anyo na naghihintay. Ang mga duwende. "Alam naming babalik ka," sabi ng matandang duwende. Habang papalapit si Aling Rosa, napahinto siya sa tabi ng ilog. "Hindi ko rin alam kung bakit ako bumalik," sagot niya ng tapat. "Pero pakiramdam ko, parang may tumatawag sa akin." Tumango ang matandang duwende. "Ang kagubatan mismo ang tumatawag sa iyo." Napatingin si Aling Rosa sa madilim na bahagi ng kagubatan. Ngayon ay mas malinaw na niyang nakikita ang mga lihim na kanina ay nakatago sa kanyang paningin. May mga nilalang na gumagalaw sa malayo. May mga mumunting liwanag na lumulutang sa hangin. May mga aninong tila nagbabantay sa kagubatan. "Handa ka na bang makita ang unang bahagi ng aming mundo?" tanong ng duwende. Napahinga ng malalim si Aling Rosa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit naramdaman niyang wala ng ibang landas na dapat niyang tahakin. Tumango siya. "Handa na ako." Lumapit ang matandang duwende sa gilid ng ilog. Itinaas nito ang maliit nitong kamay at itinuro ang singsing sa daliri.
ni Aling Rosa. Ang singsing ang magbubukas ng daan. Napatingin si Aling Rosa sa tubig ng ilog. Ang malinaw na tubig ay tila nagsimulang kumislap. Dahan-dahang nagbago ang anyo nito. Ang dating payapang agos ay naging parang salamin na may umiikot na liwanag sa ilalim. Unti-unting nabuo sa gitna ng ilog ang isang kakaibang hugis. Isang bilog na tila gawa sa liwanag at tubig. Isang pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. "Ano yon?" tanong niya. Sumagot ang matandang duwende. "Iyan ang unang landas patungo sa puso ng lumang gubat." Tahimik na umihip ang hangin. Ang mga mumunting liwanag sa kagubatan ay tila nagtipon sa paligid ng ilog. Ang buong lugar ay naging tila bahagi ng isang sinaunang lihim. "Kapag pumasok ka dyan," sabi ng duwende, "magsisimula na ang iyong paglalakbay. Ngunit tandaan mo, ang bawat hakbang sa mundong iyon ay may kapalit." Napatingin si Aling Rosa sa pintuan na nabuo sa tubig. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kabilang panig. Ngunit alam niyang ang sandaling ito ang simula ng isang bagay na hindi na niya maaaring takasan. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa ilog, at habang papalapit siya sa mahiwagang pintuan ng tubig, naramdaman niyang tila may mga matang nagmamasid mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Mga matang naghihintay kung ano ang mangyayari kapag ang isang simpleng labandera ay tuluyang pumasok sa mundo ng hiwaga. Tahimik na nakatayo si Aling Rosa sa gilid ng ilog. Sa kanyang harapan ay ang kakaibang pintuan na nabuo mula sa tubig at liwanag. Ang bilog na iyon ay marahang umiikot, tila may sariling buhay. Ang liwanag mula rito ay sumasalamin sa mga dahon ng mga puno at nagbibigay ng kakaibang kinang sa buong paligid. Ang tatlong duwende ay nakatayo sa likuran niya, tahimik na nagmamasid. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi iyon ang dahilan ng panginginig ng kanyang mga kamay. Ito ay dahil sa kaba. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kabilang panig ng mahiwagang pintuan. Muli niyang tiningnan ang singsing sa kanyang daliri. Ang berdeng bato ay kumikislap na parang sumasabay sa paggalaw ng liwanag sa ilog. "Kapag tumawid ka," sabi ng matandang duwende sa likuran niya, "hindi ka agad makakabalik." Napalingon si Aling Rosa sa kanila. "Gaano katagal akong mawawala?" tanong niya. Sumagot ang duwende ng may mahinang buntong hininga. "Hindi namin alam. Sa mundong iyon, iba ang galaw ng oras." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng bahagyang pangamba kay Aling Rosa. Kung mawawala siya ng matagal, baka isipin ng mga tao sa baryo na kung ano na ang nangyari sa kanya. Ngunit nang muli niyang tingnan ang pintuan ng liwanag, may kakaibang pakiramdam ang umusbong sa kanyang dibdib. Para bang may bahagi ng kanyang sarili na hinihila siya papunta roon. "Kung hindi ako papasok," tanong niya, "ano ang mangyayari?" Sandaling nagkatinginan ang mga duwende. Pagkatapos ay sumagot ang matandang duwende. "Maaaring manatiling sarado ang landas.
Ngunit kung mangyari iyon, hindi rin namin alam kung ano ang susunod na mangyayari sa kagubatan. Napatingin si Aling Rosa sa madilim na bahagi ng kagubatan. Sa mga nakaraang sandali, pakiramdam niya ay may mga matang nagbabantay sa kanya mula sa malayo. Hindi niya alam kung sino o ano ang mga iyon. Ngunit ramdam niyang hindi lahat ng nilalang sa kagubatan ay mababait. Kung ganoon, sabi niya ng marahan, mas mabuti nang malaman ko kung ano ang naghihintay sa loob. Dahan-dahan siyang humarap muli sa ilog. Ang pintuan ng tubig ay tila mas maliwanag ngayon. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay maingat siyang humakbang papasok sa ilog. Sa sandaling tumama ang kanyang paa sa bilog na liwanag, may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi ito malamig tulad ng tubig ng ilog. Sa halip, parang dumadaan siya sa isang hangin na puno ng liwanag. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang tunog ng ilog ay nawala. Ang mga huni ng mga ibon ay naglaho. At sa isang iglap, tila lumubog siya sa isang katahimikan na hindi niya kailanman naranasan. Maya-maya ay nakaramdam siya ng matigas na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ang lugar na kanyang kinaroroonan ay isang malawak na bahagi ng kagubatan na tila hindi pa nararating ng tao. Ang mga puno ay napakataas. Ang kanilang mga sanga ay tila umaabot hanggang sa langit. Ang mga dahon ay kumikislap sa kakaibang liwanag na nagmumula sa paligid. Hindi iyon liwanag ng araw at hindi rin liwanag ng buwan. Ito ay isang uri ng liwanag na tila nagmumula sa mismong kagubatan. Sa pagitan ng mga puno ay may maliliit na batis na kumikislap. May mga halamang hindi pa niya kailanman nakita. At sa hangin ay may mga mumunting liwanag na tila naglalakbay sa pagitan ng mga dahon. Unti-unting napagtanto ni Aling Rosa na ang lugar na iyon ay hindi na bahagi ng mundong kanyang kilala. Ito ang puso ng lumang gubat. Habang nakatingin siya sa paligid, may narinig siyang mahinang galaw sa likod ng isang malaking puno. Napalingon siya. Sa likod ng ugat ng isang napakalaking puno ay may isang nilalang na nakatayo. Hindi ito duwende. Mas matangkad ito. Halos kasinlaki ng tao. Ang balat nito ay tila kulay berde at kayumanggi, parang balat ng puno. Ang buhok nito ay parang mga dahon. Ang mga mata nito ay malalim at maliwanag. Tahimik itong nakatingin kay Aling Rosa. Hindi ito mukhang galit. Ngunit ang presensya nito ay puno ng kapangyarihan. Ilang sandali silang nagkatitigan. Pagkatapos ay nagsalita ang nilalang sa mabagal at malalim na tinig. Matagal na kaming naghihintay sa pagdating ng taong magsusuot ng singsing. Nanlalamig ang mga kamay ni Aling Rosa. "Sino kayo?" tanong niya. Sumagot ang nilalang. "Ako ang isa sa mga tagapagbantay ng lumang gubat." Unti-unti itong lumapit mula sa lilim ng puno. "At ikaw," patuloy nito habang nakatingin sa singsing sa kanyang daliri, ang susi sa kapalaran ng lugar na ito. Tahimik na umihip ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng matataas na puno ay marahang gumalaw.
At sa unang pagkakataon mula nang makapasok siya sa mahiwagang lugar na iyon, napagtanto ni Aling Rosa na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng isang lihim. Ito ay tungkol sa isang tungkulin. Isang tungkulin na matagal nang naghihintay sa taong magsusuot ng mahiwagang singsing. At ngayon, siya na ang taong iyon. Tahimik na nakatayo si Aling Rosa sa gitna ng mahiwagang kagubatan. Ang hangin sa lugar na iyon ay kakaiba. Malamig ngunit may dalang kakaibang sigla. Ang mga dahon ng napakataas na puno ay kumikislap sa malambot na liwanag na tila nagmumula sa lupa at sa hangin. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang nilalang na nagpakilalang tagapagbantay ng lumang gubat. Hindi pa rin makapaniwala si Aling Rosa sa kanyang nakikita. Ang nilalang ay tila bahagi mismo ng kagubatan. Ang balat nito ay parang kahoy na buhay at ang buhok nito ay parang mga dahong marahang gumagalaw sa hangin. Ang mga mata nito ay malalim at tahimik. Para bang marami na itong nasaksihan na hindi kayang unawain ng isang ordinaryong tao. Hindi mo kailangang matakot, sabi ng nilalang sa mabagal at mahinahong tinig. Ako ang tagapagbantay ng lugar na ito. Unti-unting huminga ng malalim si Aling Rosa upang pakalmahin ang sarili. Bakit ako narito? Tanong niya. Sinabi ng mga duwende na ako raw ang makakapagbukas ng isang lugar. Sandaling tumingin ang nilalang sa singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na iyan, sagot nito, ay isang sinaunang tanda ng ugnayan ng dalawang mundo. Dahan-dahan itong lumapit kay Aling Rosa. Hindi ito nagmamadali. Ang bawat hakbang nito ay tila may bigat. Parang ang lupa mismo ay nakikinig sa kanyang paglalakad. Matagal nang sarado ang puso ng lumang gubat, patuloy nito. Hindi dahil nais naming itago ang kapangyarihan nito, kundi dahil may mga nilalang na gustong gamitin yon sa maling paraan. Napatingin si Aling Rosa sa paligid. Ngayon ay mas malinaw niyang nakikita ang kagandahan ng lugar. May mga halamang kumikislap. May mga mumunting liwanag na lumilipad sa hangin. May mga batis na tila gawa sa salamin. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagandahang iyon, ramdam niya na may nakatagong tensyon sa lugar. May naghahanap sa singsing, sabi niya. Isang nilalang sa kagubatan. Tumango ang tagapagbantay. Alam namin, matagal na siyang nagmamasid sa hangganan ng aming mundo. Hindi siya bahagi ng mga nilalang na nagbabantay sa kagubatan. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Kung ganoon, sino siya? Sandaling tumahimik ang tagapagbantay. Ang hangin sa paligid ay tila biglang naging mas malamig. May mga nilalang na isinilang sa dilim ng kagubatan. Sagot nito sa wakas. Mga nilalang na dating bahagi ng aming mundo, ngunit pinili ang ibang landas. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang dibdib. Masama ba sila? Hindi agad sumagot ang tagapagbantay. Hindi lahat ng nilalang ay ipinanganak na masama, sabi nito. Ngunit may mga puso na nababalot ng kasakiman. Unti-unting tumingin ang nilalang sa malalim na bahagi ng kagubatan. At kapag ang kapangyarihan ng lumang gubat
ay napunta sa maling kamay. Hindi nito tinapos ang pangungusap, ngunit sapat na iyon upang maunawaan ni Aling Rosa ang ibig nitong sabihin. Maya-maya ay lumapit pa ito sa kanya. Kung nais mong maunawaan kung bakit ka pinili ng singsing, sabi ng tagapagbantay, kailangan mong makita ang pinakamatandang lihim ng kagubatan. Nasaan iyon? Tanong ni Aling Rosa. Dahan-dahang itinaas ng tagapagbantay ang kanyang kamay at itinuro ang mas malalim na bahagi ng gubat. Sa malayo ay may isang napakalaking puno. Mas malaki pa ito kaysa sa lahat ng punong nakita ni Aling Rosa sa kanyang buong buhay. Ang puno ay tila napakatanda na. Ang mga ugat nito ay lumalabas sa lupa na parang malalaking ahas na nakahiga sa paligid. At sa gitna ng katawan ng puno ay may isang kakaibang liwanag na tila kumikislap mula sa loob. Iyan ang pinakapuso ng lumang gubat, sabi ng tagapagbantay. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Ang kapangyarihan ng kagubatan ay nagmumula sa punong iyon. Ngunit ang pintuan nito ay matagal nang nakasara. Napatingin si Aling Rosa sa singsing. Bubuksan ba ito ng singsing? Tumango ang tagapagbantay. Ngunit hindi iyon mangyayari ng basta-basta. Bago mabuksan ang puso ng gubat, kailangan munang subukin ng taong nagdadala ng tanda. Subukin, ulit ni Aling Rosa. Muli itong tumango. Ang kagubatan ay hindi basta nagbibigay ng kapangyarihan. Sinusubok muna nito ang puso ng tao. Sa sandaling iyon ay may narinig silang malakas na paggalaw sa malalim na bahagi ng kagubatan. Ang mga dahon ay biglang kumaluskos. Ang mga mumunting liwanag sa hangin ay tila nagkalat. Unti-unting naging seryoso ang muka ng tagapagbantay. Hindi na siya naghihintay, sabi nito. Napalingon si Aling Rosa. Sa pagitan ng mga puno sa malayo, may isang aninong gumagalaw. Ang presensya nito ay mabigat at ang hangin ay tila lumalamig sa bawat hakbang nito. Unti-unting lumitaw ang parehong nilalang na nakita niya sa kabilang bahagi ng ilog. Ang nilalang na naghahanap sa singsing. Ngumiti ito habang nakatingin kay Aling Rosa. At sa wakas, sabi nito sa mababang tinig, nakapasok ka rin sa lumang gubat. Nanlalamig ang mga kamay ni Aling Rosa. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang kanyang pagdating sa mahiwagang lugar na ito ay hindi lamang isang pagtuklas. Ito rin ang simula ng isang labanan. Isang labanan para sa kapalaran ng lumang gubat. At para sa mahiwagang singsing na ngayon ay nasa kanyang daliri. Ang hangin sa lumang gubat ay biglang naging mabigat. Tahimik na nakatayo si Aling Rosa habang nakatingin sa nilalang na unti-unting lumalabas mula sa pagitan ng mga puno. Ang liwanag mula sa mga dahon at mumunting ilaw sa paligid ay tila kumukupas habang papalapit ito. Ang tagapagbantay ng gubat ay tumayo sa kanyang harapan. Tila nagiging hadlang sa pagitan niya at ng paparating na nilalang. Hindi ito lugar para sa iyo, mariing sabi ng tagapagbantay.
Ngunit ang nilalang ay bahagyang ngumiti lamang. "Hindi mo ako mapipigilan," sagot nito sa malamig na tinig. Unti-unti itong lumapit at sa bawat hakbang nito ay tila kumikislap ang lupa sa kakaibang anino. Napansin ni Aling Rosa na kahit ang mga mumunting liwanag na kanina ay malayang lumilipad sa hangin, ay tila nagtatago ngayon sa mga dahon. Para bang ang buong kagubatan ay nag-iingat sa presensya ng nilalang. "Hindi mo pa rin ba naiintindihan?" sabi ng nilalang habang nakatingin sa singsing sa daliri ni Aling Rosa. Ang kapangyarihan ng lumang gubat ay hindi dapat manatiling nakatago. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. "Bakit mo gustong makuha ito?" tanong niya. Huminto ang nilalang ilang hakbang ang layo sa kanila. Saglit itong tumingin sa napakalaking punong nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang punong tinatawag na puso ng lumang gubat. "Dahil ang kapangyarihang iyon ay kayang baguhin ang buong mundo," sagot nito. "Kayang buhayin ang mga bagay na matagal nang nawala. Kayang kontrolin ang lakas ng kalikasan." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang lamig sa dibdib ni Aling Rosa. "Hindi iyon ang layunin ng kapangyarihan ng kagubatan," sabi ng tagapagbantay. Ngunit bahagyang tumawa ang nilalang. "Hindi mo ba nakikita?" sagot nito. "Ang mga tao ay patuloy na sumisira sa kagubatan. Unti-unti nilang kinakalimutan ang mundong ito. Unti-unting naging mas madilim ang ekspresyon nito. Kung makukuha ko ang kapangyarihan ng lumang gubat, maibabalik ko ang balanse." Ngunit bago pa ito makapagsalita muli, mariing nagsalita ang tagapagbantay. "Hindi balanse ang gusto mo. Kapangyarihan ang gusto mo." Sandaling nagkaroon ng katahimikan. Ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Unti-unting napatingin ang nilalang kay Aling Rosa. "At ikaw," sabi nito, "isang simpleng tao lamang. Hindi mo nauunawaan kung gaano kalaki ang kapangyarihan na nasa iyong daliri." Napahawak si Aling Rosa sa singsing. Tama ito. Hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Ngunit may isang bagay siyang alam. Hindi niya gustong gamitin ang kapangyarihang iyon para sa kasakiman. "Hindi ko ibibigay ang singsing," sabi niya ng mahina ngunit matatag. Bahagyang nagulat ang nilalang sa kanyang sagot. "Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi mo?" tanong nito. "Kung hindi mo bubuksan ang puso ng gubat, maaaring tuluyan ng mawala ang kapangyarihan nito." Sandaling tumingin si Aling Rosa sa napakalaking puno sa gitna ng kagubatan. Ang liwanag mula sa katawan nito ay marahang kumikislap, parang isang pusong dahan-dahang tumitibok. "Kung ganoon," sabi niya, "bubuksan ko ito." Nanlaki ang mga mata ng nilalang. Ngunit bago pa ito makapagsalita, nagpatuloy si Aling Rosa. "Pero hindi para sa iyo." Tahimik ang paligid. Ang mga dahon ay marahang gumalaw sa hangin. Unti-unting ngumiti ang tagapagbantay ng gubat. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa lugar na iyon, "Ngayon ko naunawaan kung bakit ikaw ang pinili ng singsing," sabi nito. Pagkatapos ay tumingin ito sa napakalaking puno. Ang unang pagsubok ng kagubatan
ay hindi lakas, kundi puso. Unti-unting lumakas ang liwanag mula sa singsing sa daliri ni Aling Rosa. Kasabay nito, ang napakalaking puno sa gitna ng kagubatan ay nagsimulang magliwanag ng mas maliwanag. Ang mga ugat nito ay kumikislap. Ang hangin ay napuno ng kakaibang enerhiya. Napaatras ang nilalang mula sa kagubatan. "Hindi pa ito tapos," sabi nito sa malamig na tinig. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umatras sa pagitan ng mga puno hanggang sa tuluyan itong matakpan ng mga anino. Muling bumalik ang katahimikan sa lumang gubat. Ngunit ngayon, ang napakalaking puno sa gitna nito ay patuloy na nagliliwanag. Dahan-dahang lumapit ang tagapagbantay kay Aling Rosa. "Natapos mo ang unang pagsubok," sabi nito. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. "Ilan pa ang kailangan kong harapin?" Tumingin ang tagapagbantay sa puno. "Isa pa." At sa sandaling iyon, ang katawan ng napakalaking puno ay nagsimulang magbukas. Unti-unting lumitaw ang isang bagong liwanag mula sa loob nito. Isang liwanag na mas maliwanag kaysa sa lahat ng nakita ni Aling Rosa sa buong buhay niya. At sa loob ng liwanag na iyon, nakatago ang pinakamatandang lihim ng lumang gubat. Ang liwanag mula sa napakalaking puno ay patuloy na lumalakas. Nakatayo si Aling Rosa sa harap nito, tila maliit sa laki ng sinaunang punong nakatayo sa gitna ng lumang gubat. Ang katawan ng puno ay dahan-dahang bumubukas, parang isang pintuan na matagal nang nakasara. Ang liwanag mula sa loob nito ay hindi nakasisilaw. Sa halip, ito ay malambot at mainit, parang yakap ng kalikasan. Sa bawat paghinga ni Aling Rosa, nararamdaman niya ang kakaibang kapayapaan na nagmumula sa punong iyon. Lumapit sa kanyang tabi ang tagapagbantay ng gubat. "Ang nakikita mo ngayon," sabi nito sa mabagal na tinig, "ay ang pinakamatandang lihim ng kagubatan." Napatingin si Aling Rosa sa loob ng puno. Sa gitna ng liwanag ay may isang maliit na anyo na tila lumulutang. Unti-unti itong naging malinaw. Isang maliit na binhi. Ngunit hindi ito ordinaryong binhi. Ang binhing iyon ay kumikislap na parang may buhay sa loob nito. Ang liwanag mula rito ay kumakalat sa loob ng katawan ng puno. At mula roon ay tila dumadaloy sa buong kagubatan. Ang binhing iyan, sabi ng tagapagbantay, ang pinagmumulan ng buhay ng lumang gubat. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Ibig sabihin, kung mawala iyon, tumango ang tagapagbantay. "Unti-unting mamamatay ang kagubatan." Tahimik na napatingin si Aling Rosa sa kumikislap na binhi. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit napakahalaga ng lugar na ito. Hindi lamang ito isang mahiwagang bahagi ng kagubatan. Ito ang puso nito. "Bakit ako ang pinapunta ninyo dito?" tanong niya. Dahan-dahang tumingin ang tagapagbantay sa singsing sa kanyang daliri.
dahil ang singsing ay ginawa upang protektahan ang binhing iyon. Ngunit sa paglipas ng mga panahon, nawala ang tagapagdala nito. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Hindi ko alam kung kaya ko ang responsibilidad na iyon. Ngunit bago pa sumagot ang tagapagbantay, may narinig silang malakas na paggalaw sa paligid. Ang hangin ay biglang naging malamig. Ang mga dahon ng mga puno ay kumaluskos ng malakas. Unti-unting nagdilim ang paligid ng kagubatan. Napalingon si Aling Rosa sa likuran. Mula sa pagitan ng mga puno ay muling lumitaw ang nilalang na kanina ay umatras. Ngunit ngayon, hindi na ito nag-iisa. May mga aninong sumusunod sa kanya. Mga nilalang na tila gawa sa dilim ng kagubatan. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag. Akala ninyo ba ay basta na lamang ako aalis? Sabi ng nilalang habang papalapit. Ang presensya nito ay mas mabigat ngayon kaysa kanina. Matagal ko nang hinintay ang sandaling ito. Napahawak si Aling Rosa sa singsing. Lumapit sa kanyang harapan ang tagapagbantay. Hindi mo makukuha ang binhi, sabi nito. Ngunit ngumiti ang nilalang. Hindi ko kailangang kunin yon. Pagkatapos ay itinuro nito si Aling Rosa. Siya ang kailangan ko. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Kapag nakuha ko ang tagapagdala ng singsing, patuloy ng nilalang, susunod na lamang ang lahat ng kapangyarihan ng kagubatan. Unti-unting lumapit ang mga nilalang na kasama nito. Ang liwanag mula sa puno ay tila kumikislap ng mas mabilis. Ang hangin ay napuno ng tensyon. Makit ka sa akin, sabi ng tagapagbantay kay Aling Rosa. Ang huling pagsubok ng kagubatan ay hindi laban sa kanila. Napatingin si Aling Rosa sa kanya, kundi laban sa takot sa loob ng iyong puso. Unti-unting nagliwanag ang singsing sa kanyang daliri. Ang berdeng bato ay kumikislap na parang isang maliit na bituin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Aling Rosa ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi ito lakas ng digmaan. Hindi ito kapangyarihan ng galit. Ito ay lakas ng paninindigan. Humakbang siya pasulong. Humarap siya sa mga nilalang ng dilim. Hindi ko ibibigay ang singsing, sabi niya ng matatag. Tahimik ang kagubatan sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay biglang nagliwanag ang buong lumang gubat. Ang liwanag mula sa binhi sa loob ng puno ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga ugat ng puno ay nagliwanag. Ang mga dahon ay kumislap na parang mga bituin. At sa gitna ng liwanag na iyon, nakatayo si Aling Rosa. Isang simpleng babaeng labandera. Ngunit ngayon ay tagapangalaga na ng isang lihim na mas matanda pa sa mga bundok. Unti-unting umatras ang mga nilalang ng dilim. Ang kanilang mga anino ay tila hindi kayang manatili sa liwanag ng kagubatan. Ang nilalang na kanilang pinuno ay tumingin kay Aling Rosa ng matagal. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. Hindi pa ito ang wakas, sabi nito sa malamig na tinig. At sa isang iglap, sila ay naglaho sa pagitan ng mga anino ng kagubatan. Muling bumalik ang katahimikan sa lumang gubat. Ang liwanag ng puno ay unti-unting naging mahinahon. Lumapit ang tagapagbantay
kay Aling Rosa. Tapos na ang pagsubok, sabi nito. Napatingin si Aling Rosa sa kumikislap na binhi sa loob ng puno. Anong mangyayari ngayon? Tanong niya. Ngumiti ang tagapagbantay. Ngayon, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng ugnayan ng dalawang mundo. Tahimik na huminga si Aling Rosa. Hindi niya inaasahan na ang simpleng araw ng paglalaba sa ilog ay hahantong sa ganitong kapalaran. Ngunit habang nakatingin siya sa liwanag ng lumang gubat, napagtanto niyang ang kanyang buhay ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Mula sa araw na iyon, may isang lihim na tungkulin na siyang dadalhin. Ang bantayan ang ugnayan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilalang ng kagubatan. At habang patuloy na umiikot ang mundo, mananatili siyang tagapangalaga ng mahiwagang singsing. Isang simpleng labandera na pinili ng kapalaran upang maging tagapagtanggol ng lumang gubat. Wakas.